Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas. Si San Lucas po ay isang ebanghelista, isa sa mga 4 na sumulat ng ating ebanghelyo. Siya rin po ang patron ng mga manggagamot, alagad ng sining at mga manunulat. Nag-aral po siya ng pilosopiyang Griego, medisina, sining, at naging isang manggagamot. Alam po ninyo si San Lucas ay nagmula sa isang paganong pamilya. Ngunit
Subalit matapos na maakit sa pananampalataya, naging kasama niya si Apostol San Pablo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil sa mga pangaral ni San Pablo, kaya't naisulat niya ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, na itinuturing na Ebanghelyo ng awa at pagpapatawad. Sa Ebanghelyo din pong ito, tangi nating matatagpuan ang pagbabalita ni Arkanghel Gabriel kay Maria at ang Magnificat ng ating mahal na ina. At ang ikalawang libro na kanyang sinulat ay ang Gawa ng mga Apostol, na nagsasalaysay ng mga pangyayari hanggang sa unang paglalakbay ni San Pablo sa Roma. Ang imahe o simbolo na naglalarawan kay San Lucas ay isang bakang may pakpak o winged ox, dahil ang baka ay madalas na isinasakripisyo para sa mga alay, tulad ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesus Nazareno, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ito ay may isang pakpak na nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay naglalakbay sa ang sulok man ng daigdig. Ito rin po ay tumutukoy sa ating misyon upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya 2 punto po sa ating pagninilay para sa araw na ito. Una, lahat po tayo ay tinawag upang ipagpatuloy ang misyon na sinimulan ni Jesus Nazareno. Uulitin ko po, lahat tayo, ang bawat isa sa atin ay tinawag upang ipagpatuloy ang misyon na sinimulan na ni Jesus Nazareno. All of us are called to the mission that has been started by Jesus Christ. Kung atin pong babalikan ang Ebanghelyo sa araw na ito, hinirang at sinugo ni Jesus Nazareno ang 72 mga alagad sa iba't ibang bayan at pook upang ipagpatuloy ang gawaing misyon ng Diyos, upang ipalaganap ang mabuting balita, upang pagalingin ang mga may sakit, upang ang mga bulag makakita, ang mga pilay makapaglakad, ang mga bingi makadinig, at palayasin ang masasamang espiritu sa mga inaalihan nito sa mga tao. Sa pamamagitan po ng ating binyag, tayo ay naging bahagi at kasalo sa misyon at ministeryong ito ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang paanyaya sa atin, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, dapat ang buhay natin ay maging isang buhay na patotoo upang masalamin sa ating pamumuhay ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Ikalawang punto, ibahagi natin ang ating buhay gaya ng pag-aalay ng buhay ni Jesus Nazareno. We are to live as Jesus lived, and we are to love as deeply as Jesus loved. The life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Ang ating Panginoong Jesus, si Jesus Nazareno, bagamat siya'y tunay na Diyos, hindi niya ipinilit ang kaniyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Subalit hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos. Namuhay
na parang isang alipin para tubusin tayo sa napakadami at sa bigat ng kasalanan na ating mga nagawa laban sa Diyos. Ito ang buhay ni Jesus Nazareno. Nagpakababa siya upang ating makapiling ang Diyos. Ipinako sa krus upang ang kaligtasan ay ating matamo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, katulad ni San Lucas, ay maging katuwang nawa natin ang ating mga sariling misyon, maging katuwang nawa tayo ni Jesus Nazareno upang maipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Sa atin pong pakikipagtulungan sa misyon ni Kristo, mag-alab nawa sa ating mga puso ang liwanag ng pagiging isang buhay na saksi sa pag-ibig at pagmamahal ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.